Okay, time and work problems with efficiency pag tatlo na. Tatlo na yung given. Okay? Tatlo na yung given at A, B, and C na yung given at yung kanyang efficiency is dalawa lang yung given. So, nakikita natin to hanggang dito. Yung variation ng time and work problems in mathematics part 2. So, ito yung pangatlo, no? Gumawa tayo ng sarili nating example. Ito yung ating mga sarili example. Yung 60 days at saka ito yung sa A is to C 36 days. No? So mapapansin nyo rito sa A is to C wala yung B kasi yung B ang hinahanap. Yung B ang hinahanap. No? So yung A is to C lang. So lumalabas na compute natin 36 days yung A is to C. A to C is 36 days. So yung B 72 days. So yun. So nakikita natin to, no. Baguhin natin doble. Okay, A plus C. A plus C yan. Binago natin mali eh. Yan. So, yun yung magandang natututunan natin. Pampahasa ng utak. Pag given yung efficiency, ito yung ibibigay natin. Another skills in math na dapat natin matutunan. Shortcuts and tricks. Helpful sa pagsosolve ng mathematics natin. So, yun yung dapat na naiintindihan natin na pampa-increase ng logic. Ano yung given, ano lang yung binigay sa'yo, ano yung hahanapin mo. So, tandaan natin, pag sinabing inversely proportional, it's multiplication, ibig sabihin times 1 over yung time. So, yun. Kasi inversely proportional. So, 1 over something. And in this case, 1 over time. So, yun yung sinabi pag inversely proportional. Kasi ano bang inverse ng bawat number? Diba? 1 over yung number. Diba? Kaya sinabing inversely proportional. So, yun. Yun yung mga nakukuha natin bago. So, tatry naman natin mamaya pag given yung pag B naman. Pag B. Pag B naman yung given, C naman yung nawawala. So, yun lang po.